Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin ito ngayong bagong latest na news, no? Yan, inilawan natin dito. Medyo madilim. Nakita ko to kagabi kaya Ma'am Joey. Ayon sa kanyang shinare na post, drugged in inside Malacanang complex, NBI NAB suspected pusher another on the run. Imagine yun. Within Malacanang complex. Ito guys, no, hindi ko alam kung gaano karami sa inyo. Okay? Yan, sorry kay... Wait lang, sabihan ko lang si Alexa. Alexa, volume down. Oh, hindi na lang ng konti ni Alexa. Anyway, kung hindi mga aso si Alexa. Hindi ko alam guys kung gaano karami sa inyo ang nakakapunta na o nagsisimba dyan sa St. Jude. Ang St. Jude guys is within the complex of Malacanang. Medyo malaki po ang complex ng Malacanang sa totoo lang. Ang isang pasok mo, if you're coming from Nagtahan, papasok ng Malacanang, okay, para makapagsimba ka or kung nag-aaral ka sa St. Jude, doon din ang pasok mo. Meron pang isang lagusa, nakalimutan ko lang yun, sa may San Miguel yata yung tawag nila doon. So, yung San Miguel na yun, tawid mo is Quiapo na. Paquiapo na yung lugar na yun. Nakakamiss yung lugar na yung puntahan. Dahil maraming Cotton Boys dyan sa Maynila, kaya ayoko nang nagpapasyal dyan sa area na yan. No? Kahit wala kang kung kailangan nila ng pamerienda, gagawan ka nila ng problema. Tapos mayroon pang nakalagay dyan, maiba lang tayo sandali, no? No apprehension. Tapos may mga CCTV. Pero may makikita ka pa rin pakalat-kalat ng mga Cotton Boys. Okay? Kaya nakakawalang gana talagang mamasyal dyan within, kung meron man isang syudad sa Metro Manila, ang punong-puno, yung punong-puno talaga guys na mga na mga corrupt na empleyado. Okay? Dyan sa Maynila. Pati sa parking, matatawa kayo. Sa resibo, bibigyan lang kayo ng 50. Pag walang resibo, lalo na yung mga weekend, meron dyan sumisimple nang hihingi ng 100. Okay. Sa panahon ni Mayor ni Yorme, hindi ganyan eh. Alam ko 50-50 lang eh. Pero nung dumating na si Hani Lacuna, iba-iba na presyo ng parking depende kung saan lugar ka. No? Pag halimbawa nandiyan ka sa malapit sa ni US Embassy, 100 dyan guys. Pag pumunta ka sa may Santa Cruz area, kaya po area 50. Sa may Binondo, Divisoria, 50-50 lang dyan. Last time na punta kami ng Divisoria, it was like a weekend sa Sunday. Sinisingil kami ng parking boys ng 100. Mga putang inang to mga to. Oh, ayaw lumaban ng patas. Ang alam ko, pumuporsyento yata sila ng 20% dyan. Tapos may quota sila. So pag hindi sila nakakatanggap, di umano ng quota, nakausap ko yung mga parking people dyan eh. Pag hindi sila nakakota, pag hindi sila nakakuha ng quota nila, ang ending, wala silang kikitain. Dati hindi daw quota-quota eh. Basta kung magkano yung nakuha mo ng araw na yun, lalo na ng pandemic, kung magkano nakuha mo, you get, I think, certain percentage. If I'm not mistaken, parang 20% yung sinabi ni ate. Pero ngayon, you need to hit the quota. O diba? Pero at least ngayon, ang dami nagpa-park, hindi gaya nung during pandemic. My God, kawawa yung mga tao. Dati dyan ako sa Rex Bookstore sa Manila bumibili ng mga libro. But because of that experience from the Cotton Boys, I refrain from going to Manila. Sayang nga kasi yung lugar na yon, parang ito lang yung Rex, tapos tawid ka lang, lakad ka konti, nandiyan na yung Central. Everything is very, within reach mo lang, very accessible yung dalawang bookstore na kung kailangan mong bumili ng mga law books, nandoon lang. Plus the fact that within that block, dalawang Rex bookstore. So kung hindi available doon sa Rex bookstore na napunta mo, you can move doon malapit sa may Sambeda. Anyway, so ito na nga, alam nyo ba, balik tayo dito. Napakwento na ako.
Alam nyo ba, pag pumasok ka, okay, pumasok ka, pag may sasakyan ka, pumasok ka dun sa may galing nagtahan, no, sa may Max area, Max restaurant. Napakahigpit guys ng mga nagsisecurity diyan papasok na Malacanang. Same goes kung manggagaling ka dito sa may La Consolacion at saka Holy Spirit. Pagpasok mo, meron din mga ano diyan. Hindi sila security guard guys, no. I think member sila ng AFP. Mahigpit din yung mga yan. And definitely pati dun sa kabilang lagusan. Kaya hindi ko maintindahan paano nangyayari na meron na ipapasok na droga within the Malacanang complex. 'Di ba? Punta tayo rito. Hindi ko alam bakit makata yung ilong ko. Kakapera yata ako. Ganun ba yan? 'Di ba? So sabi dito ni abogado.com.ph, drug den inside Malacanang complex with a question mark. NBI nab suspected pushers, another on the run. In a shocking bust, agents of the National Bureau of Investigation, with support of the PSG, raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting the suspected drug pusher with a methamphetamine hydrochloride, or sabihin na lang nating shabu. Excuse me. The suspect, identified as Edgar Ventura, was caught inside his house at San Miguel, Manila area, just a stone throw away from the seat of power. His alleged partner in crime, Francisco Soriano, managed to evade authorities and is now at large. Both Ventura and Soriano are facing complaint for violating Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug of 2002. The case has been filed with the Manila Prosecutor's Office. The timing of his bust comes amid ongoing accusations by critics that Ferdinand Marcos Jr., who holds office within Malacanang, has linked to an alleged illegal drugs. The NBI received intelligence information on the suspect involvement in the sales of shabu and their alleged operation of a drug den in Malacanang complex. The series of test buys confirmed the illicit activity, prompting the NBI with help from PSG to plan the operation. On October 16, 2024, in coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, and the local police, a raid was conducted at 946 Nicanor Padilla Street, San Miguel, Manila. The search warrant issued by RTC Branch 37 in Manila led to the discovery of 9 heat-sealed sachets containing suspected shabu along with the various drug paraphernalia. Ventura was apprehended and taken to the NBI for booking and processing, yada, yada, yada. The location of the operation raises question about whether the drug trade was infiltrated even the most secured corners of conflicts where government holds office. Yun yung sasabi ko sa inyo guys kanina. You cannot easily get in and out of Malacanang complex. No? Napakalaki po ng sinasakop ng Malacanang. So you can just imagine kung gaano kalaki yung radius. Ang tanong, paano sila nakalusot? May problema ba tayo sa security? 'Di ba? Samantalang pagka nagsisimba ako, pag may dala akong bag, tinitingnan niya ng tinitingnan niya ng mga pulis. Hindi pulis just like what I said, members of AFP. Naka-como sila, naka-camouflage sila. Ano ba yung tawag sa uniform nila? Parang type C yata yun. O type A. Nakalimutan ko na. Basta yung full sila. Como sila. Oh. Tama naman yung sinabi rito ni abogado eh. It is very timely. Oh. Amid ongoing accusation by critics that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within Malacanang, has linked to alleged illegal drug use. Pero kasi ito, shabu. Poor man's drug nga daw tawag dyan sa shabu. Sa tingin nyo, gagamit ba si BBM ng shabu? I don't think so. Diba? I don't think so. Yun naman ang maano ko doon. I don't think so.
Ano sabi ni ano, ano sabi ni ES Bersamin? No corner of PH will serve as a refuge for drug suspects. Talaga ba? Eh, sa baluarte nyo nga nahuli ang mga yan? Oh, Malacanang Thursday underscored that no corner of the Philippines would serve as a refuge for producers and distributors of illegal drugs. This, as Executive Secretary Lucas Bersamin lauded the National Bureau of Investigation as well as the Presidential Security Command, the PIDEA and the local police over the arrest of a suspected drug pusher and the confiscation of drug paraphernalia in San Miguel, Manila. This successful operation underscores the unyielding resolve of Ferdinand Marcos Jr. and his administration towards eradicating the plague of illegal drugs in our country. This is so pathetic. Gustong i-eradicate ni BBM ang illegal drugs when in fact merong allegations tungkol sa kanya for drug use and even dun sa kanyang mga kasama. 'Di ba? Oh. The allegations against Bongbong Marcos is very strong. May video na, may testimony pa ng iba't ibang tao who witness it. Imagine yung lumabas na si Kati Binag. Oh. Sabi ng ating dating agent, no? Si Sir Morales. Mismong best friend na si Bong Dasa. Tatay ni o dating kinasama ni anong pangalan nun? Unang-una natin Miss Universe, si Gloria Diaz. Na ang kanyang informant ay si Bong Dasa. Malapit na tao. Oh, unfortunately, patay na si Bong Dasa. So, hindi na naman niya ma-confirm or ma-deny yung sinasabi ni Sir. But then again, we have Kati Binag. Diba? Don't you find it very pathetic for BBM to say na ang administrasyon niya gustong i-eradicate ang illegal drugs? When there's a very strong accusation against him. Na hanggang ngayon, ayaw niyang i-clear ang sarili niya by doing drug test via hair follicle. Yun lang naman yun. I'm very sure kung totoo nga, no, na hindi siya drug user. It's very easy for him to do that. Tingnan mo nga yung ginawa ni Attorney Migs Nograles. Kinol niya yung hamon ni Inday Sara. Nagpa-hair follicle. Nagpa-hair follicle si Attorney Migs Nograles. Bakit yung iba takot na takot? Dami pang kondisyon. Diba parang nakakatawa? Alam mo, ito lang yung maganda dyan, ano? Hindi hinarang ng gobyerno na ilabas yung ganitong klaseng news. Dahil nga gaya nga na sinabi ni abogado.com.ph, no? Parang napaka-timely naman na makakahanap o may mahuhuli o may malahahanap na drug den within the Malacanang complex. Meron pa ako nakita, sabi, within Malacanang daw. So, I need to verify the information. Kaya I went online and chinek ko. Within Malacanang complex lang naman pala. Hindi sa mismong loob ng Malacanang. Napakalaki ng pagkakaiba nun. But we don't know. Diba? We don't know kung may nakakapasok ba sa loob mismo ng Malacanang ng mga drugs. Only BBM knows that. Or si First Lady Lisa. Diba? Tingnan mo nga. Para lang ito, natatawa ako dito. May singit ko lang, ha? So, ginaba pala yung dating bahay, no, ng presidente. Tapos, ni-renovate nila to their liking.
So, yung mga nakikita pala natin photo online, every Sunday na pinopost ni FL Lisa, doon pala yon. Come to think of it, ginastusan ng taong bayan yung isang presidenteng tinutulugan lang naman ng presidente. Na 6 years ka lang nandyan. 'Di ba? Nung si Pinoy nandyan, hindi rin naman siya masyadong laman ng bahay na yan dahil umuwi rin siya sa Quezon City. Si PRRD nung nandyan, walang binabago, umuwi rin ng Davao once in a while. Kayo ba? What a waste of money. Pinalagyan nyo pa ng swimming pool. Palibasa hindi nyo pera, pera ng taong bayan. Oo, sabihin na natin mga susunod na presidente. Maninirahan sa bahay na yan. Do you really think as a president of the country, marami kang panahon magpahinga? Diba? Oh, sige nga. Nakakatawa lang Again, just like what I said, kudos kasi hindi nila hinarang itong news na 'to. Dahil obviously, yung mga kritiko ni BBM, ididikit na naman itong news na 'to sa kanya gaya na ng nagawa na nga ng abogado.com. Oh. Within Malacanang complex, may nakakalusot. So, gaano karami ang nakakalusot diyan kung may nahuli na kayong isa? Sana merong overthinker na PSG, no? Na lahat ng bahay kakatukin nila para i-check nila kung merong mga drug user, drug pusher within the complex. I-try na rin ng PSG. Total, kayo naman mga PSG. Dapat i-try na rin ng mga PSG. Diyan sa loob mismo na Malacanang. Mag-survey na sina kayo. Baka meron din drug din dyan na ayaw nyo lang sabihin dahil may mga pinoprotektahan kayong tao. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo rito. Naisip nyo rin ba yung naisip ng abogado.com sa kanilang statement here? The timing is of this bust comes amid ongoing accusation by critics that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within Malacanang, has linked to alleged illegal drug use. Paano mo mapapaniwalaan ng isang presidente na gusto niyang i-eradicate ang drug use when in fact siya mismo may mga allegations sa kanya tungkol sa pagiging drug user? Hindi lang siya weird. Kitang-kita mo yung hypocrisy. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!